halaman, yung peste, tsaka yung fungicide, ay yung fungus. Yun yung dalawa. Tapos yung fertilizer, yun yung tatlo. Para yung tatlo na yun, ibig sabihin, yun ang kailangan mo para makapagpayabong, makapag-harvest tayo na maayos yung tatlo. Siyempre, paglilinis, yun yung importante para maiwasan na yung mga insekto. So yun, bali apat yun. So, pagdidilig, una, pagpapayabong, fertilizer. Pangalawa, pangontra sa mga peste, mga insekto. Pangatlo, yung fungus. Okay? So yun yung tatlong importante na alam mo dapat. Pangalawa, alam mo dapat ang gagawin mo araw-araw. Hindi ka manghuhula. Hindi pwede yung kung nagising ka ngayon, yun ang gagawin mo. Hindi. Kailangan nakaililista natin ngayon yan lahat. Okay? Ngayon, may mga trabaho dyan na hindi mo kakayanin sa isang araw, lalo-lalo na sa pagtatabas, yung mga ganyan. Pero dapat lahat, pag-spray, ikaw lahat yan. Tapos, si June bilang farm manager, checking ka ngayon kung nagagawa mo o hindi. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Ano-ano yung mga nilalagay natin sa fermented plant juice? Yung malakas sa nitrogen, mga malalakas sa nitrogen. Yung saging, no? Hindi, potassium yun. Tapos, yung saha ng saging, sa potassium yun, para sa potassium. Sa ano? Tapos yung mani-mani. Ha? Mani-mani. Mani-mani, malakas sa nitrogen. Saka yung Kakawate. O, nitrogen din yan. At saka maraming mga, ano yan, may kasama na ring pesticide yan kasi ayaw ng amoy niya yan eh. Tapos sinasamahan natin na citronella. So dinagdagan ho namin yung amin ng iba. Tsaka lemongrass, no? Para may kasama na rin pwede nga pala tayong magdagdag ng Acapulco. Para meron na ring para meron na ring pangtanggal ng fungus. So tapos anong gagawin mo, Tupac? Pagkatapos mong nakuha mo na yung, minsan naglalagay pa rin tayo ng malunggay, di ba? O, paano ginagawa mo ngayon? Ano yun? Kuha po yung net. Okay. Dadagan mo ng mga ilang pirasong bato para pumiga siya. Lumabas yung katas ng yung nilagay mo. Para pumatas, no? Pumatas. Gaano katagal? Pagka nahiwa-hiwa mo na, gaano katagal mong ngayon yan? Siyempre, nalagay mo na, then lalagyan mo ng molasses. So, ang molasses, ang katumbas ng molasses, parang 15% ng laman noong yung mga halaman. Fermented plant juice. Mani-mani. Natanda mo to, Joshua. Ano-ano yung mga natatandaan mo na halaman? Kawate. Saan ng saging? Ano ba isa? Malunggay tsaka yung citronella. Tsaka yung mga plus na yon, additional, pero mas maganda, mas marami. Tapos 15% nung balde, yun ang nakalagay. Tapos pupuhos mo ngayon yung molasses. Gaano katagal, Tupac? Buwan. 8 days. So pagkatapos noon, pwede mo nang gamitin. Tapos yung isang lata ng sardinas, lalagay mo kasama na ang sa isang sa isang 16 liter na knapsack na pang spray. Oh, Joshua, kamusta naman yung tingin mo yung pagpapaliwanag namin ngayon? Anong mga natututo ka ba? Ano yung mga natututunan mo ngayon na hindi mo alam dati? Sa gamot po. Okay.
Okay ka ba? Masaya ka ba na natututo ka? Yan kasi importante. Number one, bilang isang farmer, kailangan mahalin mo yung tanim mo. Pangalawa, marunong ka mag-alaga. Ang alaga, hindi yung, hindi, sabi ng boss ko, tubig ako, magganito. Hindi, kailangan alaga, ibig sabihin, sa umaga, i-inspeksyonin mo yan, kakausapin mo yan. Ang halaman, kinakausap yan. Kakausapin mo, tingnan mo, titingnan mo yung likod ng dahon kasi doon nagtatago yung mga aphids. No? Diyan nagtatago yung mga whitefly, diyan nagtatago yung mga peste na mga umaatake sa mga halaman. Simula pa lang makikita mo na kaagad kasi yan eh. Pag namumuluntoy na yung dahon, pag nakikita mo, pero pag nakita mo kaagad yan, nung merong isa, dalawa, papunta pa lang. Kaya tayo preventive. Lunes, tayo, palagi yan. Dati, fungicide at saka pesticide, pinaghahalo natin ngayon, hindi na. Fungicide, iba, ibang araw. Pesticide, ibang araw. Fertilizer, ibang araw. Maliwanag ba? Maliwanag ba yung pag bibrief namin sa iyo, Joshua? Okay. Ano masasabi mo kay Tupac? Kumpara noon at saka ngayon? Mas marami po siyang matutulog kaysa namin. Si Karen. Okay, tumawag si Karen. Kaya, so pinag-uusapan namin ngayon kung ano yung kakainin namin. So, puro isda kami ng mga nakaraan. Tapos pala, puro liempo. Pa-welcome natin na pagkain kay Joshua. Anong gusto mong kainin? Manok o liempo, Joshua? Kahit ano po. Okay, sige. Ano tayo? Dilis. Okay. So, hindi ka makita ito. Kumuro ka na konti dito. Hindi ka makita. Walang pampasira ng view eh. So, anong masasabi mo, Joshua, kay Tupac? Yung mga niya na ngayon. Marami po natutunan kaysa namin. Okay. So, ganyan na yung kapatakaran natin sa farm. Kaya ganito, ang tawag natin dito ngayon, parang seminar ng bagong farmer. Diba? So, lahat kakausapin ko ng ganito, ganyan, para lahat alam na natin. Wala nang So, importante, sa mga pinag-usapan natin, kailangan malinis. Kailangan naggagamas tayo lagi. Yan ang kalaban ng yan ang kalaban ng mga tanim. Tapos siguraduhin natin na nag-spray tayo ng Monday fungicide. Tapos tuwing Miyerkules, kalimitan sila Biyernes o kaya Sabado nagpe-fertilize eh. Or kaya Biyernes yung parang insecticide. Ang gamit natin sa insecticide nga pala is yung sili, yung sibuyas. Okay. O meron ka bang mga tanong, Joshua, tungkol sa pag-aalaga ng sili? O gusto mo bang malaman kung gaano katagal bago inano natin? Tuturuan kita, ang tawag dito in germination, no? Ibig sabihin yung buto na binili natin, natatanda mo pa yan, ilalagay sa seedling tray. Nare-refresh na siya. So, seedling tray, paglagay mo sa seedling tray, after 27 days, for transplant na yan. Okay. Ibig sabihin yan, for transplant, ready na yan na patatagalin mo muna ng 2 araw doon sa arawan. Ang tawag doon, hardening. Kasi, para yung acclimatize, tawag doon, yung halaman kasi nasa nursery siya parang bata, di ba? Hindi mo naman pwedeng isabak lahat yan. So, ika-acclimatize mo muna yan. Yung sa klima, tapos para tumigas na siya, parang lumakas na siya. So, ngayon, yung pagkatapos nun, transplant na. Ngayon, ang bilangan naman doon is DAT. Tupak ha, tandaan mo to. Mga bago rin to para sa'yo. Days after transplant. Ibig sabihin, doon mo nabibilangin. Pagkaraan ng 45 to 60 days, posible nang mamunga yung sili. Siyempre,
Naglalagay ka ng nitrogen para yumabong. Tapos ang pinaka-importante din yung pagpapaugat, pag ano, scalpos, yung calcium phosphate, yung itlog at saka yung suka. Pag maliit, huwag mo muna siyang pabulaklakin kasi kailangan yumabong kasi ang pinanggagalingan ng prutas kasi yung sili sa hindi pagkakaalam. Ano kasi yan solanaceous crop. So ang solanaceous crop, kino-consider yan na parang prutas. So ano-ano ang mga solanaceous? Sili, kamatis, at talong. Ha? Yan yung mga tanim natin, puro solanaceous. Solanaceous crop, yun ang tawag dyan. Pagkatapos ng halimbawa, nando na, 1 month, talagang maraming nitrogen yan. Siyempre, ang paupo natin, ibig sabihin ng paupo, Joshua, Tupac, ang ibig sabihin kasi ng paupo, ano yan? Lalagyan mo, meron kasi tinatawag na basal. Tinatawag na basal. Yung 2 weeks before tayong mag-transplant o magtanim, lalagyan natin ng basal yan. Ibig sabihin kasama dyan yung carbonized rice hull, dubopos, yung ipot na manok. So ngayon, ang paupo, ang kalimitan ginagamit natin, yung talagang yung vermicast o kaya yung bulok na ng manok, yung wala nang amoy. Ngayon, ginagawa natin ngayon doon, nilalagyan natin ng CPM, microorganism para lalong tuyong-tuyo. Pag kailangan, walang amoy yan eh. Huwag tayo maglalagay kasi mainit yun. Mainit ang ng manok pagka yung basa. Masusunog, tama. Masusunog. So yun, basal 2 weeks before, tapos paupo. So yung paupo, bago tayo maglagay, para meron ng handang nutrients yung itatanim natin. Diba? O may tanong ba kayo? Ikaw, Joshua, anong tanong mo? Ikaw, Tupac, anong tanong mo? Pengo tubig, please. Anong iinumin mamaya? Nagre-red doors ka ba? Marinig ka ng mama mo, patay ka. Red doors ka. Nakalimutan natin sundin si Elboy Sinusundo kasi namin si Elboy pagka Webes. Minsan. Sinusundo ni Edward. Kasi magbabantay ngayon ng mamaya ng bahay si Edward. Pag wala tayo, si Edward na nagbabantay. Okay, so yun na, yung paupo, basal muna, and then yung paupo, halos nandun na rin yun, no? Hindi naman pwedeng sobra-sobra, lalong-lalo kasi hindi rin, ang maganda lang kasi sa organic, kasi ang Joshua, yung mga chemicals, ang tawag dyan, ang chemicals, ang chemicals, okay ka lang. Ang chemicals, ang mga fertilizer na may chemicals, ang tawag dyan, inorganic. Ang mga natural, katulad ng vermicast, yung ipot ng manok, ipot ng baka, ipot ng kabayo, yung yung FPJ. Ang FPJ naman fermented plant juice, fermented plant juice. Yung fermented fruit juice naman, puro mga naman yung mga prutas, pampabulaklak naman yan, katulad ng mga saging, yung mga yung papaya, yung kalabasa, yan ang mga nilalagay diyan. Prutas, saging. Ngayon, yun ang pagkakaiba ng organic at inorganic. So, naiintindihan mo na, Joshua? So, yung mga inorganic or yung mga chemical pesticide or chemical fertilizer,
Katulad nung dati, di ba, nakagamit tayo ng mga iba, ng mga ibang fertilizer. Yung chemical fertilizer, pag inilagay mo yun doon, ang epekto lang noon 2 weeks to 3 weeks. Pero, diretso sa halaman. Yung mga excess na chemicals noon, pumupunta yun doon sa source ng mga dinadaluyan ng tubig. Kaya sinasabi nila hindi maganda. Ngayon, ang organic, ang pinatataba ng organic katulad ng vermicast, katulad ng mga ipot ng manok na pinabulok, yung mga fermented plant juice, yung kalpos, sa lupa siya. Ang pinagaganda niya yung lupa, tapos yung halaman doon sa lupa kumukuha ng sustansya. Okay? So, yun yung diferensya nun. Naintindihan mo na? O ikaw, naintindihan mo? Ha? Ano naintindihan mo? Pagbigyan nyo na utos si Tupa kasi talagang maraming ginawa to at saka maraming sumukang ginawa ko to eh. Okay, so yun na yun. Yun yung mga tapos pagka namunga, kailangan polya. Kailangan mga polya para tumuloy-tuloy, dumire-diretso yung pamumulaklak. Kasi dapat ganito. Halimbawa, ikaw, nag-aalaga ka ng sili. Kailangan ganito dapat siya. Pagkaraan ng 45 to 60 days, kailangan ganito na yung sili natin. Mataas? Hindi masyado mataas. Yung katamtaman lang. Kasi, ang minsan kasi mataas, ibig sabihin, hindi nasisinagan masyado ng ng araw eh. Nangyayari yan pagka mayroong mga cover, maraming cover, maraming kasi ang halaman parang kailangan ng araw niya, kaya tatangkad yan. Para mga kalamansi natin, yung mga naka-cover, tataas yan. Kasi maghahanap ng, parang ng araw yun eh. Yung titingala para sa araw. Okay, so, pagkatapos nun, ang estado dapat yan, meron tayong pinipitas na kulay pula. Merong kulay berde. Merong mas maliliit. Tapos maraming bulaklak. Dapat yan sabay-sabay. Wag na wag tayong mag-i-spray ng nitrogen. Wag tayong maglalagay na ng ipot. Vermicast pwede yan. Kasi ang ginagawa natin, Vermity, yun ang pinandidilig natin. Vermity, yung FPJ, yan. Tapos, alalahanin palagi, Joshua, na pag ang halaman ay namumunga, may mga tumitira ng bunga, pero ang mga insekto, tinitira niyang bulaklak. Kaya minsan, pag nakakita ka ng nalalaglang na bulaklak, ibig sabihin, isang pwede, malakas sa nitrogen. Sobra sa nitrogen. Pangalawa, merong umaataking pulisap o insekto. Kaya yun, bumabagsak yung bulaklak. Kasi bulaklak yan, gusto yan ng mga insekto. Pera lang kung meron tayong nakakakita kayo dyan, yung ladybug, di ba, yung kulay pula. Yan ang mga nangangain ng mga insekto. Saka yung mga tipaklong. Yung tipaklong, yan, magaling yan. Ang kinakain yan yung mga insekto. Hindi yan mga naninira. Kaya, yung pa isa, kailangan alam niyo kung ano yung insekto na nakakatulong, alam mo yung hindi. Saka hindi tayo talaga pwedeng mag-spray ng maraming chemical. Dahil meron tayong stainless beak. Diba, Tupak? Sige lang, kaya mo yan. Kamustahin mo naman sila? Kamustahin mo sila? Ha? Okay. Joshua, may tanong ka pa? Okay, so lahat. Tapos, yun nga, kailangan pinipitas natin yung bunga. Yan ang isang pinaka-importante. So, masaya ka ba makakabalik ka? Okay. So, yan ho yung basic farming.
halimbawa, kami ang ginagawa namin dito ngayon, sinisigurado namin na hindi lang pagdating ng farmer, ng bagong farmer, o isasabak mo na kagad, kailangan turuan mo na. Kasi maaring meron siyang alam na pwedeng makasira doon sa farm. Meron naman siya mga hindi alam na kailangan dapat niya malaman. So, ang mga susunod dyan, syempre, ikaw marunong ka naman mag-asarol. Marunong kang mag-itak, gumamit ng itak, di ba? Marunong kang gumamit ng, syempre, ng pandilig natin, yung knapsack. Marunong ko bang gumamit ng grass cutter? Tinuturuan po ako nila. Okay, yan, kailangan matuto ka ng grass cutter din. Importante din yan. Tapos, ano pa yung mga dati mong ginagawa? Bukod sa pag-iitak, sa halos yun eh. Kailangan, kaya mga gamit natin itak, tupak ko lang no? Meron pa bang itak doon? Yung magagamit para sa kanya, si Joshua, meron pa naman doon eh. No? Meron po. May kaluban din. Meron po din yung isang palukan. No? Sinampalok yung itak. Dalawa po yung kay yeah. Oo nga pala, no? Sinampalok yun, kapare ng akin yun. Ayun. So, labas na lahat yan, kailangan mo meron yan ng farmer. Tapos pala, yan ang mga importanteng gamit, pala, sarol. Ano pa mga importanteng gamit mo pa? Kalaykay. Alam mo yung fork, yung pangsala ng mga lupa. Ayan. Yung ginamit natin pagpe-prepara ng Okay, so yun yung natin, no? Yun yung ating mga basic training. Ito ba sa tingin mo, pwede ang hindi pa natin na sasabi kay Joshua? Joshua, pwede mo bang sabihin kung ano yung mga natatanda mo doon sa napag-usapan natin ngayon? Sa halaman. Ano yung mga umpisa? Ano yung mga kailangan mamalaman? Yung peste, tsaka yung fungicide, yung fungus. Yun yung dalawa. Tapos yung fertilizer. Yun yung tatlo. Para yung tatlo na yun, ibig sabihin, yun ang kailangan mo para makapagpayabong, makapag-harvest tayo na maayos yung tatlo. Siyempre, paglilinis, yun yung importante para maiwasan na yung mga insekto. So, yun. Bali, 4 yun. So, pagdidilig, una, pagpapayabong, fertilizer. Pangalawa, pangontra sa mga peste, mga insekto. Pangatlo, yung fungus. Okay? So, yun yung tatlong importante na alam mo dapat. Pangalawa, alam mo dapat ang gagawin mo araw-araw. Hindi ka manghuhula. Hindi pwede yung kung nagising ka ngayon, yun ang gagawin mo. Hindi. Kailangan nakaililista natin ngayon yan lahat. Okay? Ngayon, may mga trabaho dyan na hindi mo kakayanin sa isang araw. Lalo-lalo na sa pagtatabas. Yan, mga ganyan. Pero, dapat lahat, pag-spray, ikaw lahat yan. Tapos, si June bilang farm manager, checking ka ngayon kung nagagawa mo o hindi. Sa umaga pa lang, doon sa Facebook page natin, doon sa Messenger, ilalagay niya doon kung anong paalala sa inyo kung anong gagawin mo. Pero dapat ikaw nakalista na yan doon. Okay? So sa tingin mo, Joshua, kaya mo nang mag-alaga ulit ng sili? Sili? Okay, so yun, ilan yung sili natin? 3,650. Yan, yan ang mga, di ba, tupak? Tulog pala. Sorry, tulog ka muna dyan. Sorry ha. Okay. Siguro, ito na yung natin, yung itong episode natin, yung how to train a new farmer. So, basic
na ano natin yan. So it so happened, isang subject natin sili, pero that is basically yun yung ano namin. Joshua, marami ka ba natutunan? Masaya ka ba na babalik ka sa farm natin? Kaya mo tayo po. Okay, ikaw Tupac, masaya ka ba? Ha? Hindi ka masaya. Nawaran si Pa. Anyway, ikaw ba may natutunan ka din sa pinag-usapan natin? Ang maganda dito para kay Tupac kasi, yung mga tinuro ko sa kanya, naaalala niya. Kahit antok na, kahit natutulog po siya. Kala niyo lang kung natutulog yan, pero nakikinig po talaga yan. Natupak. Ano yung importanteng malaman dapat si Joshua? Pag gawa mo ng yung gamot sa yung pag-alaga ng silya. Ayos. Okay. So, again, it's a wonderful day. I hope that you are all having a wonderful day, wonderful night. Maraming salamat to sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel namin, Farming with Tyron and Karen, and mga kasama naming mga farmers. So, thank you very much everyone. I hope na nag-enjoy kayo kaparehas ng pag-enjoy namin sa paggawa. Nag-enjoy ka ba sa paggawa nitong episode natin, Tupac? Joshua. Yeah. So, welcome back, Joshua. And I hope na mas mapalita ngayon kaysa sa dati. Tayo magandang mga turo huwag mong kakalimutan. So, ladies, gentlemen, everyone, thank you very much for watching this. Paalam na kayo. Paalam ka na, Joshua. Ikaw, Tupac. So, What's up? Okay, so thank you very much, everyone, from the bottom of my heart. Thank you very much. And always remember, farmers are heroes. Wait, not wrong. Ayos ba, Joshua? Dami ka natutunan. Puro tulog pa kasama natin.